Itong nakikita nyo na ito yung central terminal ng LRT1 at syempre sakop ng Maynila. So magandang umaga sa inyong lahat at ngayon ay June 16, 2025 at sa loob ng 3 taon ay mabibisita natin muli itong Arroceros. Tingnan natin itong sa labas ng Arroceros kung na-maintain. Dahil ito ay isa sa mga project ni Yorme Isko Moreno. Mayabong na yung mga halaman. Nung huli natin na feature ito kinakabitan pa lang yan ng mga ang tawag doon, yung para sa mga hanging plant. So ayan, mayabong na. At iba talaga ang feeling pagka maraming puno. Malamig or presko. Wala si Sweetie ngayon dahil tayo ay lakaran blues ngayon. Bago tayo magpatuloy ng tour dito sa Arroceros, kasi pag halimbawang namamasal kayo sa Maynila, ang isang parkingan dyan, yung SM Manila, dahil sa tabi lang ng City Hall, at mapapasyalan nyo na rin yung Bonifacio Shrine, yung Cartelia. So ito na nga, mayabong na yung mga halaman. Mamaya dyan sa loob ng Arroceros, mayroon akong i-update sa inyo. So yan ang entrance. At ito pala isang request din ng ating mga viewers. Daling ko lang kayo sa harap ng Metropolitan Theater. Ayan. So after nitong Arroceros, meron pa tayong isang i-update. Itong fountain, ginagawa pa lang noon Hindi ko alam kung gumagana na ito. Comment lang kayo So tapos itong kapihan na ito, ginagawa pa lang. Malamang gumagana na. Ayan dahil may mga upuan na sa labas. Itong mga nakikita nyo mga halaman na ito, dati, mga basura. 3 years ago. So gumagana na nga itong kapihan. Okay yung name, decap sa Gidli. Ibig sabihin yan, sa gilid. Gilid-gilid. Okay, tara. Ito yung exit ng Arroceros, doon ang entrance. So after natin sa kapihan sa tabi-tabi or Gidli. Andito na tayo ngayon sa entrance ng Arroceros. Bago tayo pumasok, may mga rules dito. Ito ay libre para sa publiko. Ang laki ng pinagbago ng mga puno. Mayabong na talaga. So sama lang kayo dahil ipapasyal ko kayong muli dito sa Arroceros. Sa mga bago pa lang makakamanood nitong Arroceros, yung pathway na yan, yung naka-level up na yan, dahil dati wala kayong malalakaran dyan, puro putik. So kaya ginawang ganyan para maski umulan, mayroong malalakaran. Ang ganda magtambay dito. Nasa bungad pa lang tayo at hanggang dito yan sa loob. Ilalagay ko lang sa description ng ating video
ang buong detalye nito. Kung maalaala nyo, nung una ko itong na-feature, pang-apat na yata ito eh. Dahil nga sa mga update natin. Ito ay muntik nang maibinta. Na-save lang ni Yorme. At tinawag itong The Last Lang of Manila. Ito naman, ina-aspalto pa lang ito nung huli natin na feature. Tingnan natin yung mga dati mga baby pa lang ito. Ayun, ang lalaki na. Hello. Pasya na lang kayo dito, ang ganda, presko. Para mabasa nyo lahat yung mga nakalagay dyan. Yung sa kabila niyan, Esplanade, yung ginagawa ng nasyonal. So may bakod na yan. So ibig sabihin, itong nilalakaran natin, or Arroceros, ay pinamamahalaan ng LGU ng Maynila. Pinakita lang natin yung lugar na yon, yung Esplanade. So hindi natin makikita dahil may bakod. Kompleto na at na-maintain. Good morning. Good morning. So kompleto na rin yung mga pathway. Ayan. Dito tayo sa looban. Dito banda sa unahan, malapit na sa exit, merong place na para sa mga yoga eh. Ito or mga nagsusumba. Katulad din yan ang dinaanan natin. Yung bridge na yan. Bago tayo lumabas dyan, ipakita ko lang sa inyo itong isa. Katulad ng dinaanan natin. So ayan. So ayan na yung kapihan. Dito na lang tayo lumabas para makita natin yung sitwasyon. So magmula doon sa pinasukan natin, sabi ko nga kanina, magandang tambayan. At yung mga nakikita nyo mga kalat dito ay typical ng mga dahon na nanggaling sa puno. Okay, tara na. At samahan nyo akong muli sa susunod nating i-update. So ito na yung kapihan. At ito na yung exit. Dikap sa Gidli. Kapihan sa gilid-gilid.
Itnib, itnib. Ayan, maaliwalas at maayos.